The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 15, New Year's Eve. Dalawa pa lang yun, ang OWA. Akala ko natatae ka na. Bakit nandito ka pa rin? Sabi pa niya kaya naalala ko naman ang pagpapanggap ko. Humawak ako sa tiyan ko. Ikaw kasi, buweset na to. Paninisi ko pa sa kanya. Bahala ka dyan. Lalabas na talaga. Kumari pa ako ng takbo at hindi inalintana ang naririnig kong pagtawa niyang umaabot sa salas. Aray, teka, bulalas ko nang mabangga ako. Ang bastos mo talagang tao, babae. Nagangat ako ng tingin at nakita ang nakangising si Kainzo. Bakit ang putlo mo? Tanong pa ulit niya at kumunot ang kanyang noo. Si Drehiko, tae, ako, wala sa sariling sambit ko. Hinihingal din kasi ako, kaya putol-putol. Napangiwi naman siya. Anong sabi mo? Sabi ko, si Dry. Hoy, Red, akala ko ba tati ka na? Ano pang ginagawa mo dyan? Rinig kong sigaw ni Drehiko. Napapikit na lang ako sa hiya. L1 Entek na tayo yan. Bulalas ko pa. Yuck, you're so gross, babae. Takbo ka na doon, baka mamahon na tayo dito. Marteng sigaw ni Kainzo at lumayo pa siya sa akin. Inirapan ko naman siya. Kupal ka, Kainzo-san. At hinarap ko naman si Drehiko na papalapit na sa kinatatayuan namin ni Kainzo. Galit na galit akong tumingin sa kanya. Pakyo ka, Drehiko-zin. Hinding-hindi kita papayagang manligaw. Sabi ko sabay belet sa kanya at tumakbo na sa kwarto ko. Kakagising ko lang at sobrang sakit ng puson ko. Halos hindi ako makagalaw kasi nangangalay din ang mga paa ko. Nadatnan na ba ako? I muffled before slowly standing up. Nang gumalaw ako at may naramdaman kung anong bagay na basa ay kumpirmado ng meron nga ako ngayon. Shout! Wala akong pads. Natatarantang bulalas ko nang sinubukan kong maghanap sa drawer ko pero wala akong makita ni isa. Shootang na mess naman, oh. Paano na ako nito? Kakamo-kamot sa ulong saad ko. Napatingin naman ako sa kama ko at napabungtong hininga na lang nang makitang may bakas pa ng dugo doon. Lilinisin ko pa yon. Bigla na namang kumirot ang puson ko kaya napaigik na lang ako at napaupo ulit sa kama. Good morning, Red. Nanlaki ang mga mata ko nang walang habas na pumasok si Drehiko sa kwarto. Red, okay ka lang ba? Tarantang aniya at lumapit sa pwesto ko. Lumayo ka muna sa akin ngayon, Drehiko. Please. I pleaded and closed my eyes tightly when I felt a shot of pain in my abdomen. I groaned as another pain made its way. Mukhang nataranta naman si Drehiko. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat. Anong nangyayari sa'yo, Red? May masakit ba? Saan? Sa tiyan mo. Bakit? May nakain ka ba? Sunod-sunod niyang tanong at nang titigan ko ang mga mata niya'y puno ito ng pangamba. Wala lang to. Pilit kong pagtanggi na sinundan naman ng isang malakas na pagigik kaya mas lalong nalukot ang mukha ni Drehiko. Don't lie, Red. Tell me where it hurts, he pleaded, as if his life depends on my answer. Umalis ka na muna, Drehiko. Bumalik ka na lang mamaya, ha? Mag-aayos lang muna ako, kakagising ko lang, sabi ko pa pero ngumuso siya at umiling. Napabuntong hininga naman ako. Ayoko, Red, sabihin mo na muna sa akin kung saan masakit. Baka makatulong ako, his eyes are so deep and sincere. Masakit ang pipas, hindi ko na natapos ang gusto ko sanang sabihin nang biglang may pumasok na naman sa pinto. At hindi na ako nagulat nang sumigaw si Kainzo. Wow, gago, anong ginagawa niyong dalawa? Ticha ka, may blood sa bedsheet. Nanlalaki ang mga matang turan niya. Kapag kuwan ay sinuri niya ulit ang sitwasyon namin ni Drehiko. Nag-ano kayo? Gulat niyang sambit. Namhilog naman ang mga mata ko. Anong nag-ano ka dyan? Sabad ko pero napaigik ulit ng kumirot na naman ang puson ko. Yung ano, nag-ano, naiinis niyang turan at pilit na ipinapaintindi sa amin ang gusto niyang sabihin. Kakapasok ko lang dito, Kainzo. Wala kaming ginagawang masama ni Red. Tsaka nanliligaw pa lang ako sa kanya at hindi ako ngagawa ng anumang bagay na hindi kaaya-aya, sagot ni Drehiko at muling bumaling sa akin. Pumikit naman ako bago sumagot, huwag kang OA, kupal.
May regla ako, okay. May regla. Kaya may dugo dyan sa bedsheet kasi natagos ako. Irritable kong anas. Ang sakit na nga ng puson ko, dadagdag ka pa. Tumikim naman siya. Eddie, sorry. Akala ko kasi nag-ano kayo ni kuya, nakangiwing turan ito. Sinaman ko siya ng tingin. Hindi nga kami nag-ano. Huwag ka sabing OA. Sigaw ko na ikinabiglan nilang dalawa. Oo. Hunger issues ko kapag may menstruation, to the highest level talaga. Red, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Draco. I shrug. Umalis na muna kayo. Please lang, kung ayaw niyong kayo ang mabuntunan ko nitong inis ko, nagtitimping sambit ko. Nakita ko naman ang paglunok nila. Okay, aalis na muna kami, Red. Tawagin mo lang kami kung may kailangan ka, sabi pa ni Draco at saka ito tumayo. Bye-bye. Babae, nakangusong ani Kainzo at hinayla na siya ni Draco palabas. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto ay agad akong napahiga sa kama. Babae, ano daw gusto mong kainin? Sulpat na naman si Kainzo sa pinto kaya napabangon ako. Masama ko siyang tinignan. Napkan. Gusto ko ng napkan. Leche. Umalis ka na dito, kupal. Nag-iinit ang ulo ko. Sigaw ko at ibinato ko pa ang isang unan na nakapkap ko sa aking likuran. Wow, kitikat siya, kuya. Parang dinosaur na mangangin. Umalis na tayo. Ang sama ng ugali, rinig ko pang salita ni Kainzo. Nangunot naman ang noo ko at napahiga na lang ulit kahit inis na inis ako. Kung wala lang ako ngayon, baka naghabulan na kaming tatlo kanina pa. Mga pisti talaga, ay dadag ka pang puson ka. Nakakabanas. Bulalas ko pa at hinampas-hampas ang puson ko. Nang matapos kong ilabas lahat ng inis na nararamdaman ay bumangon ako at pumunta na sa banyo para maligo. Pinalitan ko din muna ang bedsheet ko ng bago at lalaban ko na lang mamaya yung may mantsa. At matapos kong maligo ay dumiretso kaagad ako sa kusina. Wala pa akong suot na pads nito kasi wala talaga akong mahagilap. Bahala na nga si Batman. Nagutom ako bigla kaya naghanap ako ng pagkain sa ref. Hello, Yaya Red. Napalingon naman ako kay Draco na may malapad na ngiti. Sinimangutan ko siya. Lou, ang attitude mo naman ngayon, Yaya Red. May kasalanan ba ko, sa'yo? Takang tanong niya sabay lapit sa pwesto ko. Umiling naman ako. Wala ka namang atraso pero wala ako sa mood para makipag-usap sa'yo, sambit ko naman at pumikit ng humapdi na naman ang puson ko. Pakshit nga naman, oh. Bago yan, masama ba pakiramdam mo, Yaya Red? Tanong niya pa ulit. Hindi, okay lang ako. Umalis ka na lang, please. Abay, bahay ko to, Yaya Red. Ako pa ang aalis. Sino bang yaya dito? Nakangusong aniya. Hindi naman ako natuwa. Kakain lang naman ako. Bakit ba ang kulit-kulit niyong magkakapatid? Kabanas. Sigaw ko dahil sa hindi mapigil na inis. Nanlaki naman ang mga mata niya at natuod na lamang sa kinatatayuan ito. Ayaw mong umalis. Eddie, ako ang aalis. Inis kong bulalas at balak na sanang bumalik sa kwarto ko kasi nakakuha na naman ako ng pagkain sa ref. Ice cream, yum. Narinig ko naman ang malakas na pagtikhim ni Draco habang naglalakad ako papalayo. Yaya Red. Tawag niya kaya nilinggan ko siya at tinaasan ng kilay. Ano na naman? Nginuso niya ang likod ko. Alin? Maang kong tanong. Kasi, may dugo yung shorts mo, nag-aalangang aniya pa. Nanlaki naman ang mga mata ko. Meron na. Gulat kong bulalas at tinignan ang puweten ko. Meron na nga. Ikaw ba naman walang suot, pakeneng? Wala ka bang suot na pads? Tanong niya ulit. Umiling naman ako, wala akong stock. Bakit hindi ka bumili? Nginiwian ko siya. Ikaw kaya bumili doon ng may dugo yang shorts mo kung gugustuhin mo pa bang lumabas? Oo nga naman, nagkakamot batok niyang ani. O siya, aalis na ako. Magbibihis lang, palon ko at dumiretso na ng lakad. Pagkapasok ko sa aking kwarto ay napabuntong hininga na lang ako. Ang malas mo today, Red. Pwede bang pumasok? Pasok ka, walang gana kong ani. Salamat.
At nakita kong bumukas ang pinto at iniluwan nito si Draco na may dalang supot. Ano yan? Curious kong tanong. Kasi nagpunta kami ni Kainzo sa supermarket at binilhan ka namin nito, aniya at iniabot sa akin ang supot. Nagtataka man ay tinanggap ko ito. Wow! Bakit ang dami naman? Bulalas ko nang makita ang iba't ibang brand ng napkin sa loob ng supot. Kumamo siya sa kanyang batok. Sorry, sabi kasi ni Kainzo bilhin daw namin lahat para hindi ka magka-rashes, nakangusong saad niya. Sa loob-loob ko'y natatawa na ako pero pinigil ko ang sarili ko kaya hanggang ngiti lang ako. Rashes, kunot noong tanong ko. Tumanggaw siya na parang bata. Oo daw. Sabi niya kasi kapag anong nakasanayan ng isang babae ay iyon dapat ang palagi niyang gamitin kasi baka magka-rashes nga raw ito kapag ibang brand ang gagamitin. Hindi naman namin alam ang brand na gamit mo kaya sabi niya bilhin na daw lahat para hindi hassle. I chuckled. Saan naman niya nalaman yan? Gumagamit ba siya dati ng N at Parken? Nagkibit balikat naman siya. I don't know. Baka. He said as he chuckled too. Itinaas ko naman ang supot. Anyway, salamat sa pagbili nito. Ang laking tulong na rin kasi wala talaga akong stock ngayon at nakakahiyang lumabas. Ngumiti naman siya. You're welcome, Fred. Sabi ko naman sa'yo, di ba? I will show you how much I want to pursue you. At kasama na doon ang alagaan ka tuwing kailangan mo ako. At that moment my heart skipped a beat and my mind couldn't think straight. Nakatitig lang ako sa mga mata niyang malalim at nangungusap. Thank you. Naibulalas ko na lang. Red, gusto ko sanang magtanong ulit sa'yo. Nung Christmas kasi binasted mo ako. Baka naman ngayon may chance ng pagbigyan mo ang hiling ko. Dahil sa sinabi niyang iyon ay kumalabog na naman ng pagkalakas ang puso ko. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nadarama ko ngayon. Parang ang sarap sa pakiramdam na nakakalimutan ko na masakit pala ang puson ko ngayon. Again, for the second time. MS. Farlea Red Leviathan, may Mr. Draco Zin Florencio Courteu. Malambing niyang sambit. Nakatingin lang siya sa mga mata ko. Puno ng pag-asa at naghihintay ng isasagot ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Yaya niya ako at alaga ko siya. Halos magdadalawang buwan pa lang kaming nagkakakilala. Hindi kaya sobrang bilis naman ng lahat. Napalunok ako nang biglang hawakan niya ang kamay ko at mahina itong pinisil. Red, I will understand if you can't answer me right now. I will also understand if you will turn me down again for the second time, but all I can promise you is that whatever your decision will be, I will never get tired of loving you, I will never get tired of pursuing you, and I will never get tired even if you turn me down for a million times or a lifetime. Sinserong aniya. Nahigit ko naman ang aking hininga. Draco Zin, anes ko. He smiled at me warmly. I love you, Red. I was taken aback and I swear that if you see me, you'll see how my jaw dropped to the floor. I'm sorry for having these feelings towards you. I'm sorry if I didn't stop myself from falling for you. He trailed off as he caressed my hair and tucked some strands of it behind my ear. If you give me a chance, Red, I promise you that I will never hurt you. I will never make you cry. And I will never leave you for someone else. And before I knew it, I was smiling. My heart is pounding uncontrollably and it is because of him. It is because of his smile, his warmth, his eyes, his presence, his comfort and his words that never failed to enter my guarded heart. Simula pagkabata ay naging matigas ako, Draco. Naging matigas akong babae pagdating sa mga lalaki dahil nakita ko noon kung paanong lumuha si mama noong nambabae si papa. I don't want to go through the pain that my mother experienced. Kaya habang lumalaki ako ay nanatili akong matigas and I built a wall to guard my heart from falling for stupid boys. Kasi para sa akin lahat ng mga lalaki ay naglalako lang din naman sa dulo. Wala pa akong naging boyfriend kahit kailan, Draco, at kung sakasakali ay ikaw ang kauna-unahang papayagan kong manligaw, sabi ko at hinawakan din ang kamay niya. Nakita ko kung paano siya natigilan.
Are you saying you're giving me permission to court you? Puno ng pag-asang sambit niya. His grip also tightened. Mukhang na-excite siya sa isasagot ko at kitang-kita ko din sa mga mata niya ang kasiyahan. Draco Zin Florencio, I.M.S. Faria Red Leviathan, is now giving you the permission to conquer my flaws, imperfections, and insecurities. You can pursue me as long as you want to, but please don't leave me in times when I realize I am already falling for you. I said as I sincerely looked into his eyes. I saw how tears welled up from his eyes. Iiyak ka na naman. Hoy, baka isipin nilang inaaway kita. Biro ko pero he just chuckled. Thank you, Red. You don't know how happy I am right now. Yes, I know, Draco. I can see it in your eyes. I will never give up nor dislike you just because you have your flaws, imperfections, and insecurities, Red. I love you as you as whole, and if loving you means accepting all your negative traits, then I am not backing down but rather I am going to play along and I am going to make you see how perfect you are in my eyes. And after that he left my room. I can't even stop myself from smiling. Nakahiga ako ngayon sa kama ko at kakatapos ko lang magpalit. Ang ganda ko talaga, natatawang bulalas ko na lang nang maalala ang pangyayari kanina. Nagluluto kayo? Tanong ko nang makitang nasa kusina silang tatlo at mukhang busy sila sa pagluluto. Oy, hi, babe. Nagulat ako nang biglang sabihin iyon ni Draco. Nakangiti siya ng sobrang lapad habang nakatingin sa gawi ko. Lupa, bamo kaka, ngayon na, please. Anong, babe, may nangyayari bang hindi namin nalalaman? Taas kilay na yuzisa ni Draco habang si Kainzo naman ay pinanliitan ako ng mga mata. Wala, tumigil ka nga dyan, Draco. Sabi ko at sinaman siya ng tingin. Nagkibit balikat naman siya at tumawa. Anong ngiti yan, kuya? Bakit may paganyan kayo? Mga secret keeper. Ani Draco na naman at ngumuso ito. It's not a big deal, Draco, baliwalang sagot ko. Lalo siyang sumimangot. Ang daya. Kainzo, alam mo ba to? Bakit ang tahimik mo dyan? Tulungan mo naman akong mag-investigate dito. Maktol pa ni Draco. Nagkibit balikat naman si Kainzo. Wala akong alam dyan. Baka naman masaya lang talaga sila kaya nakangiti, hindi ba pwede yon? Ani Kainzo. Umungot naman si Draco, tila hindi sang-ayon sa sinabi nung huli. Hindi, parang may kakaiba talaga sa ngiti ni Kuya Draco, aniya at muling tumingin kay Draco tsaka nag-isip. Hayaan mo na nga kasi, Draco, suwi ko pa kasi talagang iniisip niya talaga. Taho, baka nadiligan ka, tudyo ni Draco kay Draco na ikinalaki naman ng mga mata ko. Ano daw, Grisho, walang ganun. Pagsabat ko naman kasi humahagikak lang si Draco at hindi naman nililinaw na walang ganun. Ano nga kasi? Bibi ka. Namilog ang kanyang mga mata at napatikip pa sa kanyang bibig. Oh, my gosh, may pamangkin na ako. Napapikit na lang ako. Nakaka-stress. Wala, hindi ako buntis. Gaga, paano ako mabubuntis? Wala namang akong nobyo. Aber, nakapamewang ko pang saad. Ngumuso ulit siya. Ay, oo nga, no. Ang daya talaga. Bakit kasi ayaw pang sabihin? Nakasimangot siyang bulalas. Hayaan mo na, Draco. Baka it's private. Magluto ka na lang kasi hapon na at mamayang gabi dapat luto na to lahat. Madami pa naman tong lulutuin natin, pagsuwi ni Kainzo. Natahimik naman si Draco na parang tuta. Ang cute. Parang mas matanda pa si Kainzo Gravy. Hindi ko kayo bati. Anas pa ulit ni Draco at natawa naman ako kasi lukot na lukot ang mukha niya. Tutulong na ako sa pagluluto, sabi ko para may iba na ang usapan. Lumapit ako sa pwesto ni Kainzo. Anong pwede kong itulong? Tumingin siya sa akin bago inilipat ang tingin niya sa mga carrots. Maghiwa ka na lang ng carrots, babae. Tumanggaw naman ako. Okay. Kumuha ako ng kutsilyo at nagsimulang maghiwa sa tabi lang naman niya. Ayos na ba ang pakiramdam mo, babae? Hindi na ba masakit? Tanong bigla ni Kainzo.
Napalingon ako sa kanya pero hindi siya nakatingin sa akin. Diretso siyang nakatingin sa hinihiwa niyang bell peppers. I smiled and nodded. Okay na ako. Tsaka salamat pala sa ibinigay niyo kanina na pads. Hindi man ako nakatingin sa kanya pero narinig ko ang mahina niyang paggigil. Oo naman. Malakas ka kaya kay Kuya Draco. Namula naman ako dahil sa sinabi niya at hindi nakalagpas sa pandinig ko ang mahinang tawa ni Draco. Hoy, anong malakas? Maang kung saad at tinignan pa si Draco, baka kasi narinig niya pero laking pasasalamat ko na lang nang makitang nakanguso siya at seryosong hinihiwa ang mga patatas. Ang cutie. Huwag ka nang mag-deny, babae. Alam ko namang gusto ka ni Kuya Draco, napayuko na lang ako kasi sobrang pula na ng pisngi ko. Red, pwede mo ba akong tulugan dito sa pagtimpla? Hindi ko kasi alam kung okay na ba tong lasa o baka sumablay. Si Draco iyong nagsalita. Lumapit ako sa pwesto niya. Siya kasi ang nasa stove. Siya yata ang in charge sa pagluluto talaga. Yung dalawa naman ay hanggang hiwa-hiwa lang. Here, try this. Aniya at iniumang sa aking bibig ang kutsara na may lamang sabaw. Nilasahan ko naman ito. Medyo kulang yata to sa lasa. Dagdagan mo pa kaya ng asin para maging balanse, suhestyon ko na ikinangiti naman niya. Thanks, babe. Ngumisi siya at kinindatan ako. Mahina lang iyon at ako lang yata ang nakarinig kasi wala namang lumingon sa dalawa. Buti na lang. Tinitigan ko siya ng masama. Anong babe ka dyan? Manliligaw ka pa lang, hindi kita boyfriend. Inis kong bulong din. Ngumisi naman siya. Pupunta din naman tayo doon kaya mas mabuti ng mas maaga. Utot mo maaga. At least mahal kita, aniya at pinanggigilan ang pisngi ko. I was left dumbfounded. Wala na, talo na naman. Ang rooftop mo kasi, Red. Kinilig ka naman agad. Tumahimik ka, kupal. Kunwaring inis kong saad pero deep inside kinekilig ako, syempre naman. Ang cute mo, baby. Aniya ulit at pinanggigilan ang pisngi ko. Tinaasan ko naman siya ng kilay. Bakit baby naman ngayon? Kanina lang babe. Wala lang. Parang mas maganda at bagay sa'yo ang baby, sagot niya naman. Ay, wala to. Madali ka palang magsawa, Napalingon naman siya sa akin at nanliit ang kanyang mga mata. Hoy, hindi, I'm a good boy. Hinding-hindi magsasawa sa'yo kahit pumuti man ang buhok mo. Sige lang, mambola ka pa. He chuckled heartily. I'm not joking, baby. Ikaw lang talaga, sapat na. Tsaka never akong magsasawa. Aniya at itinaas pa ang kanyang kamay na tila nanunumpa. Ewan ko sa'yo, naisagot ko na lang kasi pulang-pula na ang mukha ko. Happy New Year! Sabay-sabay naming sigaw habang pinagmamasdan ang makukulay na paputok sa langit. Happy New Year, baby! Rinig kong bulong ni Draco sa aking tainga kaya nanindig ang mga balahibo ko. Nasa likod ko siya at mas namilog ang mga mata ko nang bigla niyang ipulipot ang kanyang dalawang braso sa aking bewang. Draco, baka makita tayo ng mga kapatid mo, nag-aalalang ani ko. Hindi siya sumagot, sa halip ay mas hinigpitan pa niya ang yakap niya at isinubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. Hindi naman ako makagalaw. Ang lakas pa ng kabog ng puso ko. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwedeng pahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.